So mga bagay na kailangan mong gawin pagdating sa inyong relasyon upang maisip ng isang lalaki na kailangan kanyang pahalagahan. Yes mga kamamay, kung nafe-feel po ninyo sa inyong relasyon ngayon ay parang naiitsapwera na kayo, tipong hindi na kayo napapahalagahan, hindi na kayo nabibigyan ng malasakit, huwag kayong mag-alala mga kamamay. Gawin nyo lang po yung mga bagay na sasabihin ko na i-explain sa inyo para sa ganon, maisip ng isang lalaki na kailangan ka pala niyang pahalagahan. Okay? Mahalaga po na makamit po ninyong muli ang respeto, ang pagpapahalaga para bumalik ulit yung pagmamahal sa inyo ng isang lalaki. Tatandaan niyo mga kamamaya, kung hindi na po kayo kayang respeto ng isang lalaki, ibig sabihin, hindi na rin po nila kayo kayang mahalin. Tatandaan, pag wala na ang respeto, wala na rin po ang pagmamahal. Yun lang po ang rules ng pag-ibig. Kaya mga kamamay, sabihin ko po sa inyo ngayon sa video ito mga dapat niyong gawin upang mas pahalagahan ulit kayo ng isang lalaki. So, huwag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Kung nakapag-subscribe na naman kayo, nakapag-like, nakapag-comment, so simulan na po natin to. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan niyo pong gawin upang maisip ng isang lalaki na kailangan kanyang pahalagahan? So, number 1, maging busy ka sa sarili mong buhay. Yes, mga kamamay, maging busy, ibig sabihin, huwag masyadong nakatutok, nakafocus, nakaabang sa lalaki. Kamamay, mahal ko yung lalaki eh. Kaya lagi kong tinatawagan, lagi kong mini-message, lagi kong ina-update. Hindi po makakatulong yan. Maganda lang yan sa pandinig, pero hindi po makakatulong yan. Maganda lang yan sa umpisa, pero hindi po yan in the long run. Tatandaan yung mga kamamay, pag ang isang lalaki ay na-feel niya, okay, na lagi kang nagpaparamdam sa kanya, lagi kang nakatutok sa kanya, diyan po siya nauumay, diyan po siya nasasakal, ayaw po niya ng ganun. Tapos inuobliga mo pa o nare-required mo pa na mag-update palagi siya sa inyo. Tandaan nyo, ayaw ng lalaki yung ganyan. Okay? Maliban na lang kung siya mismo yung nagpipresentang mag-update. Wala kayong problema doon, pero kung siya ang i-required ninyo, X po kayo dyan. Ayaw po ng mga yan na nag-a-update sila sa isang babae. Anong gusto mong gawin ko, kamamay? Ang gusto kong gawin mo, maging basic ka sa sarili mong buhay. Kung may trabaho ka, mag-focus ka dyan. Kung may business ka, mag-focus ka dyan. Kung nag-aaral ka, mag-focus ka dyan. Kung may ginagawa kang training, mag-focus ka dyan. Sa madaling sabi, ang isang lalaki ay nag-iisip sa inyo. Ang isang lalaki ay naghihintay ng paramdam ninyo. At ayaw ng isang lalaki yung makikita niya na ikaw palagi yung nagpaparamdam, ikaw palagi yung tumatawag, ikaw palagi yung nakaabang sa kanya. Ayaw po ng mga yan. Ang gusto ng isang lalaki, mga kamamay, sila yung nag-iisip sa inyo. Bakit kaya hindi nagpaparamdam yun? Kaya hindi pa nagchat-chat yun. Break time na nun eh. Okay? Yun ang magandang gawin. Sila ang pinag-iisip ninyo. Sa paraang yan mga kamamay, nakikita ng isang lalaki ang halaga ninyo. Sa ganung paraan na iniisip na kayo ng isang lalaki, mararamdaman din po ninyo na iniintay kayo ng mga yan, na nag-aabang sila sa inyo, na mahalaga kayo sa kanila. Diba? Ganun yun. Pero kung ang gagawin ninyo, kayo yung paparamdam, kayo yung palaging nandyan, palaging video call, nananawa ang isang lalaki. At hindi nyo mararamdaman na ang isang lalaki maghahanap sa inyo kasi nandyan na kayo. Ika nga bakit mo hahanapin yung isang bagay kung nandyan na? Di ba ang hinahanap lang naman is yung wala? Kaya mga kamamay, huwag kayong masyadong nakatutok ng atensyon, kailangan kayo ang hinahanap. Sila ang nagtatanong, sila ang nag-o-overthink sa inyo. At paano mangyayari yon? Kailangan maging busy kayo sa sarili niyong buhay. So next, limitahan mo ang availability mo. Ito sinasabi ko sa inyo mga kamamay, huwag laging nakatutok sa lalaki. Huwag laging nakaabang sa lalaki. Huwag laging tawag ng tawag. Huwag ka laging ready available. Okay? Mas maganda pa rin mga kamamay na meron kayong pinagkakaabalahan. Mas maganda pa rin mga kamamay na mas nag-iisip ang isang lalaki kaysa sa iniisip niyo sila. Di ba? Unang-una, pagka naging busy ka sa sarili mo, wala kang masyadong maraming oras sa lalaki, unang-una, yung lalaki hindi nauumay. Pangalawa, yung lalaki hinahanap ka madalas, namimiss ka, siya ngayon yung nangungulit. Di ba mas masarap yon? Kasi siya yung siya yung gumagawa ng paraan para makontak ka. Kaya mga kamamay, huwag masyadong maraming oras sa lalaki.
yung mga excess na oras sa sarili nyo po ilaan. Pag magtrabaho kayo, mag-focus kayo sa business at kung ano-ano pa man. Kapag ka nakita ng isang lalaki na hindi ka masyadong nakatutok sa kanya, hindi ka masyadong naghahabol, hindi ka masyadong maraming oras, na mismo yung gagawa ngayon na siya yung maghanap sa inyo kapag ka ganun. Sa ganyang paraan, makikita ng isang lalaki na mahalaga ka pala sa kanya. So next, gumawa ka ng mga quality interactions. Anong ibig mo sabihin, kamamay? Ibig sabihin, lumabas kayo. Okay, gumala kayo. Once in a month, gumala kayo o mamasyal kayo. Gumawa kayo ng mga quality time. Yung mga quality interactions na pagka nagkikita at nagkakasama kayo, yung tipong hindi niya makakalimutan. Sabi ni kamamay, lumabas daw kami every Sunday, sumimba kami. Walang masama. Pero ang masama dyan, hindi mo naman siya kinakamusta ng maayos. Hindi kayo nag-uusap ng maayos, nahihiya pa kayo. Lalo na yung mga first-timer dyan, bisa na nga lang kayo lumabas, nagkagalit pa kayo, nagkatampuhan pa kayo, huwag niyo pong ugaliin yung ganon. Pagka kayo ay lalabas, kailangan ipakita nyo na masayang-masaya kayo, yung tipong wala nang bukas ang saya. Kung kailangan manood ng sine para ma-spend niyo yung oras niyo together, para makilala niyo ang bawat isa or something na magkaroon kayo ng quality interaction, gawin po ninyo. Okay, gumastos na po kayo kung minsan lang din naman yan. Makakatulong din naman po yan bilang investment sa inyong masayang memories, quality time. Kasi diyan po kayo hahanapin ng isang lalaki. Pag masaya kayong kasama, pag malambing kayo, sweet kayo, diyan kayo hahanapin, diyan kayo pahahalagahan. Diyan kayo igagalang ng mga yan. Pero kung gaya nga na sabi ko, pero kung lumabas nga kayo, pero nagkagalit pa kayo, okay? Nagkatampuhan pa kayo, paano kayo magkakaroon ng quality interactions? Paano kayo pahalagahan ng isang lalaki? Baka yung regular ninyong pagsimba every Sunday, hindi na matuloy. Bakit? Kasi boring kang kasama. Wala kang kwentang kasama. Kaya please mga kamamay, kung gusto mong pahalagahan ka ng isang lalaki, ipakita mo na masaya siya sa iyo, na panatag siya sa iyo. Okay? Na yung happiness niya nasa iyo. Yun po mga kamamay. Kailangan magkaroon kayo ng quality time, quality interactions. So next, panatilihin mo ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Yes, mga kamamay, yung kumpiyansa, self-confidence, kailangan nandyan pa rin sa inyong sarili, mga girls. Kahit kayo ay may edad na, kailangan ipakita po ninyo na kaya yung tumindig sa inyong mga paa. Yung beauty ninyo, kailangan umaura. Hindi po pwedeng mahihain kayo. Hindi po pwedeng lagi kayong nandyan nakahalukop-kip sa inyong mga partner. Pakita nyo na kaya nyong maging babae talaga. Yung tipong maaasahan. Yung tipong nagpo-provide din. Diba? Kailangan may trabaho rin po kayo. Kailangan may source of income din po kayo. Kung kahit nasa bahay kayo, kailangan nangyayari din po yon. Kasi ang isang babaeng may pera, yung hindi lahat asa sa kanyang partner, sila po yung mga babaeng may self-confidence madalas, may kumpiyansa sa sarili. Kayang tumindig. Diba? Bilang isang babae. Ang sarap nung ganun, di ba? Pag yung babae nakikita mo, ang ganda. Yung babae hindi nahihiya, hindi mahiyain, sa madaling sabi. Hindi mahiyain, kaya makipag-usap sa kung sino, di ba? Kaya magpaliwanag. Di ba? Kung iisipin mo yung babaeng ganun, high value eh. Di ba? Kaya please mga girls, kung gusto niyo pahalagahan kayo ng isang lalaki, ipakita nyo na high value kayo. Ipakita ninyo na meron kayong kumpiyansa sa sarili ninyo para ipagmalaki kayo. Pahalagahan kayo. Pero kung kayo ay kabaliktaran ng mga sinabi ko, kayo yung babaeng mahiyain, okay, low value, ay lumabas ng bahay, ay makipag-usap, kaya kayo ng isang lalaki. Although, masakit nang isipin, pero ayoko sana na ganun ang isipin ng isang lalaki. Kaya please, maging babae kayong kayang tumindig sa sarili niyong mga paa. And last, bigyan mo siya ng appreciation. Yes, even if maliit na bagay lang yung kanyang pinagtagumpayan, i-appreciate po ninyo. Bilang isang partner, bilang isang jowa, bilang isang babae para sa isang lalaki, ipakita nyo na supportive kayo sa lahat ng achievements niya. Diyan kayo pahalagahan ng isang lalaki. Yung tipong pag nakikita at nararamdaman ng lalaki na lagi kang nandyan para sa kanya, lagi kang nasa likod ng isang lalaki, sa ginhawa man o tagumpay, hindi ka nawawala, lagi ka nakasuporta, diyan kanya pahahalagahan kasi may isang babaeng nandiyan para sa kanya na hindi siya iniiwan kahit sa worst part ng kanyang buhay. Diyan kanya iingatan eh. Ikaw yung nakasama niya sa hirap at ginhawa. Kaya please mga girls, i-appreciate nyo lahat ng achievements
even if small or big na kanyang nakamit. Sa ganyang paraan, mga kamamay, sigurado ako, pahalagahan ka niya, iingatan ka niya, kasi nakita mo lahat ng lahat ng hamon, lahat ng pagkabagsak niya, pagkadapa, at muli niyang pagbangon. Kaya mga girls, mga kamamay, learn how to appreciate, your man. So, paano mga kamamay, yan lang muna mga bagay na kailangan niyong gawin upang makita ng isang lalaki na dapat kanyang pahalagahan. So, for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po sa ibaba. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. Sa mga gusto magpa-love advice, i-message niyo lang po ako. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.